Ang pagiging student nurse ay hindi madali. Bukod sa mahahabang oras ng duty, sunod-sunod na gawain at pressure na hindi ka pwedeng magkamali, kailangan mo ring harapin ang realidad ng buhay at kamatayan sa loob ng ospital. Araw-araw, natututo kang maging matatag, kahit sa harap ng sakit, pagod at takot. Pero paano kung may maranasan kang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Isang karanasang hindi mo mababasa sa libro at hindi ituturo ng mga instructor mo. Sa kwentong ito, isang student nurse ang magbabahagi ng kanyang nakakatakot na karanasan sa gitna ng kanyang OJT. Isang gabing nagbago sa pananaw niya, hindi lang sa propesyon, kundi pati na rin sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ito ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po Lalaine. Third year nursing student po ako noon at unang beses kong ma-assign sa night duty. Excited pa ako nung una, gusto kong matuto, gusto kong maranasan ang totoong buhay sa ospital. Hindi ko alam na may mga bagay pala doon na hindi tinuturo sa libro. Na-assign po ako sa isang ward na medyo tahimik, halo ng mga pasyenteng naka-recover na at mga naka-observe pa. 10:00 ng gabi nagsimula ang duty namin. Kasama ko ang isa pang student nurse at isang staff nurse na medyo istrikto pero mabait naman. Bandang 12:00, pinigawa na sa amin ang routine vital signs. Isa-isa naming chinecheck ang BP, pulse at temperature ng mga pasyente. Maayos naman ang lahat, hanggang sa makarating ako sa room 214. Pagpasok ko, medyo malamig agad ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa aircon, iba yung lamig, parang tumatagos sa balat. May isang pasyente sa kama, nakatalikod sa akin. Nakakumot siya hanggang ulo. "Good evening po, kukunin ko lang po vital signs ninyo," sabi ko. Walang sagot. Akala ko tulog lang, kaya lumapit ako. Kinuha ko ang kamay niya para i-check ang pulse. Nanlamig ako. Sobrang lamig ng balat niya. Hindi yung normal na lamig, yung parang yelo. Mabilis kong binitawan ang kamay niya. Napatingin ako sa monitor. Patay. Walang nakakabit na kahit anong machine. Bigla akong kinabahan. Lumabas ako ng kwarto at hinanap ang staff nurse. "Ate, yung sa room 214 po, parang walang response." Tinignan niya ako, tapos biglang nagbago ang mukha niya. "Sinong pinuntahan mo?" "Yung nasa kama po, nakakumot." Bigla niya akong hinila pabalik sa station. "Walang pasyente sa room 214, sabi niya, mahina pero madiin. Hindi agad akong nakapagsalita. Sigurado akong may nakita ako doon. Hindi ko yun maipagkakamali. "Pero ate, may tao po doon." "Locked ang room na yun," sagot niya. "For cleaning pa, walang naka-admit dyan." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig, pero hindi doon natapos ang lahat. Bandang 2:00 ng madaling araw, nag-rounds ulit kami. Hindi ko na sana gustong dumaan sa room 214, pero kasama ko ang staff nurse kaya medyo kampante ako. Pagdaan namin sa hallway, napansin ko bahagyang bukas ang pinto ng room 214. Huminto ako. "Ate," tawag ko. Napatingin siya, tapos biglang nagbago ang mukha niya. "Hindi dapat bukas yan." Dahan-dahan kaming lumapit. Siya ang nauna sa pinto. Pagtingin namin sa loob, may tao ulit sa kama. Ngayon, nakaharap na siya at nakatingin diretso sa amin. Isang babae. Maputla ang mukha, halos kulay abo na ang balat. Nakadilat ang mata pero parang walang buhay. May tubo sa ilong at may benda sa leeg na parang may sugat na hindi maayos ang pagkakagawa. Napaatras ako. "Ate, pasyente po ba yan?" Nanginginig akong tanong. Hindi sumagot ang staff nurse. Nakatingin lang siya, parang natulala. Biglang gumalaw ang babae. Dahan-dahan siyang umupo. Narinig ko ang tunog ng kumot na kumikiskis sa kama. "At bakit kayo umalis?" Mahinang sabi. Parang nanggagaling sa malalim na balon ang boses niya. Hindi ako makagalaw.
Ako pa ang susunod, dagdag niya. Bigla niyang itinaas ang kamay niya, diretso sa amin. At doon ko nakita, walang pulso. Yung pulso niya, bukas, parang may hiwa na hindi nasara. Napahiyaw ako. Hinila ako ng staff nurse at tumakbo kaming labas ng ward. Narinig ko ang pagkalampag ng pinto ng room 214 na kusang sumara. Pagbalik namin sa station, hindi ako makapagsalita. Nanginginig ako, iiyak. Doon ko nalaman ang totoo. May dating pasyente raw sa room 214 na namatay ilang linggo na ang nakaraan. Babae. Nagkaroon ng komplikasyon sa leeg dahil sa maling procedure. Hindi raw agad na agapan. Ayon sa ibang staff, may mga nakikita raw sa kanya tuwing night shift, lalo na sa mga bagong duty. Parang nagpaparamdam raw siya sa mga hindi pa sanay. Pero may isang bagay na mas nakakatakot. Lahat ng nakakita raw sa kanya, may nangyaring masama sa duty nila kinabukasan. Hindi ako naniwala noon hanggang sa nangyari sa akin. Kinabukasan, habang nag-a-assist ako sa isang procedure, bigla akong nahilo. Hindi ko alam kung bakit, parang may humihila sa akin pababa. At bago ako mawalan ng malay, may narinig akong bulong sa tenga ko. Sumunod ka na. Nagising ako sa ER, nakadextrose. Sabi nila bigla daw akong bumagsak. Pero simula noon, hindi na ako bumalik sa ospital na yon. Hanggang ngayon, may mga gabi na napapanaginipan ko siya. Nakaupo sa kama, nakatitig sa akin, at hinihintay ako. Minsan pa nga, kahit gising ako, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng kamay niya sa pulso ko. Parang sinusukat niya ang tibok ng puso ko. At natatakot ako, kasi pakiramdam ko, hindi pa siya tapos sa akin.